many days. So, ulitin ko po. Sabi po mga kapatid sa verse 14. Okay? Yan. Na sabi daw po ng Diyos, kung pakakainin niya si Prophet Elijah, wala daw pong masasayang. Okay? Hindi po mauubos yung ingredients sa paggawa po ng tinapay hanggang magpadala ang Diyos ng ulan. Sa land. At sa verse 15, nangyari daw nga po na sa maraming araw, okay, ay nakakain po yung babae na nagpakain po kay Elijah at saka po yung kanyang anak ng maraming araw pa. Okay, kasi nasabi po niya sa mga nakaraang verse, huling kain na nila yun at sila po ay mamamatay. So since we are still in our emphasis, mission support, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko po the faith in giving. Ang pananampalataya sa pagbibigay. Tayo muna po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much for this wonderful day na inyo pong pinagkaloob at ibinigay po sa amin, O Diyos, at nawa, samahan niyo po kami. May your Holy Spirit be in our midst at siya po, Panginoon, ang magbigay ng unawa at magbigay ng hamon sa aming mga puso upang magawa po namin, Panginoon, kung ano man po ang kalooban ninyong aming gawin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Ito po ay sa dalangin namin sa dakil at makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Kristo. Amen and amen. And as we continue, mga kapatid, in our mission emphasis this month, I hope, mga kapatid, patuloy tayo pong napapaalalahanan at nahahamon na maging kabahagi po, mga kapatid, ng ating pong mission giving. And last week, ang title po ng ating lesson ay The Grace in Giving. Okay, kung mapapasin niyo po, first week natin, The Spirit in Giving, ngayon, The Grace in Giving last week, at ngayon naman po, The Faith in Giving. Ang kinuha po natin last week sa Grace in Giving ay ang buhay po ng mga Christian sa Macedonia. We focus on the truth na ang giving po sa Panginoon ay biyaya na. Yung pagbibigay po, biyaya na yan, hindi yung ang biyaya ay pagka pinagpala ka ng pera din dahil kayo nagbigay. No. Okay? Yung pagbibigay pa lang po, that is grace already. And today, we will be focusing not necessarily lang po kay Elijah, kay Prophet Elijah, kundi po yung woman, a woman from the Old Testament. Isang Zarephath, a Phoenician woman, hindi po siya Israelite. Okay? And hopefully, sa buhay po na babaeng ito, ay makita natin yung lesson at ang role ng pananampalataya sa ating pong pagkakaloob. Background. This happened during the reign of King Ahab. In the kingdom of Israel, yung northern kingdom. Sa mga pagkakataong ito, sa Book of Kings, ang Israel po, ang nation ng Israel ay divided na po sa dalawang kingdom, the northern kingdom and the southern kingdom. At ang northern kingdom po ay kingdom of Israel na sa mga panahong ito, pinangungunahan po ni King Ahab. Mabasa natin yan sa 1 Kings chapter 16, verse 29 to 30. And in 38 years of Asa, king of Judah, began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Tingnan niyo po ang introduction kay King Ahab, mga kapatid. Isang hari na sabi, ay mas masama ang kanyang ginawa, higit pa sa mga nauna sa kanya. One of the most evil kings, mga kapatid. Yan. At isa po sa mga bagay na talagang kanya pong nagawa ay makikita po natin sa sunod na verse. Verse 31. And it came to pass as if it had been light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the sons of Nebat, and he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of Zidonians, and went and served Baal and worshiped him. Mga kapatid, as we can see here, sa Tagalog po basahin ko po ang pagkakasabi sa Tagalog, verse 31, nawari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa kasalanan ni Jeroboam. We have no time, mga kapatid, para i-explain ko pa sa inyo kung ano mga ginawa ni Jeroboam na kasalanan. Pero ang puntos, mas malala pa daw po si Ahab kay Jeroboam. Okay? Ang puntos po, kapatid, walang hesitation sa bahagi po ni King Ahab na gawin at suwayin ang kautusan ng Diyos. At as if hindi pa daw po sapat, hindi pa sapat yon. Okay? Ang ginawa po ni Ahab ay inasawa po niya ang hari, ang queen. Okay? Sa ibang bansa.
para po lalo pang palawagan ng kanyang kapangyarihan na nagpalala po lalo ng kasalanan ng bayan ng Israel. Okay? Kaya naman po, ano ang naging response ng Diyos sa sitwasyong ito? Verse 33. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. So talagang naghalit po ang Diyos. So tanong po tayo sa next chapter, at dito po na-introduce ang isang propeta na magiging kilalang kilala. Sobrang sikat po ng prophet na ito na until New Testament, madalas pa po siyang nababanggit. And that is the prophet Elijah. 1 Kings chapter 17 verse 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Ano daw po ang naging response ng Diyos at pinasabi po through Elijah? Ang sabi po ni Elijah, kinompronta po ng propetang ito si King Ahab at sabi niya, hindi uulan. For many years, hindi uulan. So ano magiging resulta niyan? Tagtuyot at kagutom. Kasi mahirapang magpasibol ng mga halaman. Okay? So, this is the reason, mga kapatid, kung bakit sa ating binasang scripture reading kanina, ang sabi, tagtuyot. Tama? At nung nakita niya yung babae na nagpupulot lang ng patpat, ang sabi, itong lulutuin ko, huling kainin namin ito. Kasi nga po, ito po yung sitwasyon sa mga panahong ito, tagtuyot na ang Diyos po ang may gawa dahil sa parusa niya sa bayan ito, sa kingdom na ito, sa hari ito. Okay? Ang buong lupa is under God's curse because of the sin of Israel. So tanong po tayo sa verse 7. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. As we can see, mga kapatid, yung brook po dyan ay bodies sa Tagalog, okay? Ay natuyo. So, yung brook po yan, mga kapatid, ang pinagtatambayan or pinagtitirahan po ni Elijah. Diyan po siya kumukuha ng tubig. Diyan din po siya kumakain, mga kapatid, sa brook cherry. Ngayon po, ito po ay natuyo din. Anong munang gusto kong makita niyo, mga kapatid, dyan? Even Prophet Elijah ay nadamay sa tagtuyot. Kahit po ang mga lingkod ng Diyos ay nadadamay po sa parusa po, mga kapatid, sa isang bayan. Dahil nga po, syempre, ang nakakalungkot po, mga kapatid, even yung mga tao, even yung mga sumusunod sa Panginoon ay nadadamay sa kasalanan po ng iilan o ng marami. Okay, but what's interesting here, mga kapatid, ay kung saan siya pinapalipat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, tuyo na yan, meron akong bagong provision ibibigay sa iyo, Elijah. Dito ka pumunta. At saan? Verse 8 and 9. Verse 8 and 9. The word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. And behold, I have commanded a widow, okay? Yan. Woman there to sustain thee. Yan, isang babaeng balo. Ang kanya pong, sabi ng Panginoon, yun ang aking gagamitin upang mag-provide ng iyong pangangailangan to sustain thee. At para maintindihan niyo, mga kapatid, sa isang eagle eye view, kung gaano kalayo yung lugar, at kung saan yung lugar na yon, ito po ang mapa. Okay? Ito po ang Brook Cherith, nasa Gilead. Okay? Yan. And then, mga kapatid, saan daw po siya pinapunta? Sa Zidon. At nasan po ang Zarephath? Nasa norte. At kung makikita po ninyo, mga kapatid, yung brown na color dyan, yan po ang Israel. Okay? At ano napansin nyo? Ang Zarephath ay labas na ng Israel. Kaya nga po, sabi ko sa inyo kanina, ang babaeng kanyang kausap ay hindi isang Israelita. Okay? Siya po ay in a Phoenician city. Syro-Phoenician po yan. Isang area po na sakop po ng kalaban ni Jezebel. Okay? The promise of God to Elijah na magpo-provide sa kanya ay naruroon sa lugar na yon. Mga kapatid, sobrang layo. As you can see, mga kapatid, sobrang layo niyan.
Kung yung tinignan niyan sa halimbawa sa Grab, yan po siguro yung mga ilang milyon na yan. Mga 1.5 million siguro po. Okay? Na Grab. Ngayon po, ang putos ko po, mga kapatid, sa bahaging ito ay yung part po na dito po siya pinapupunta ng Panginoon, which is napaka-unusual para sa isang pagpapalang kanyang ibibigay, labas po ng Israel. Ngayon po, the thing is, hindi lamang po unusual, kundi ang layo pa. Ibig sabihin, kung tagtuyot po ng mga panahong yan, malamang-lamang nung nakarating na po si Elijah sa lugar na yon, siya po'y uhaw na uhaw at pagod. Napagod. Verse 10. And he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Painom naman. Please, ako'y uhaw na. Pinging tubig. Be reminded mga kapatid for this woman, para sa point of view ng babaeng ito, this is a random encounter. Okay? Wala siyang idea kung sino itong humihingi sa kanya ng tulong at di rin niya naiintindihan kung bakit siya humihingi ng tulong at saka demanding pa, I command thee, give me water para ako'y makainom. Kasi after po niyang bigyan ng tubig, humingi pa ng tinapay. Okay, verse 11. And as he was going to fetch it, he called to her. Tinawag ulit. Bakit? Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Okay, di nakahingi ng tubig, uhaw. Meron ka pa diyang tinapay? Yan, napaka-demanding po ni Elijah sa pagkakataong ito. Tandaan, ang buong bayan ng Israel, kasama na po yung mga bansang nakapalibot, ay walang ulan ng ilang taon. Tama? Kaya nga natuyo na yung batas ni Elijah. Lahat ng tao ay nasa time na paghihirap. Yan. Bababala ang ekonomiya ng lahat ay nabagsak. That is why, ang reply po ng widow ay napaka-heartbreaking. Okay? Actually, heartbreaking talaga po yung kanyang reply. Kung halimbawa, ikaw ay nanay, tingnan po yung reply ng babaeng ito. Verse 12. And she said, As the Lord thy God liveth. Okay, linawin ko muna. Hindi po niya kilala ang Diyos ng Israel. Siguro po mukhang halata lang po kay Elijah na siya ay propeta. At siyempre, alam niyang meron itong Diyos. At alam niyang ito isang Israelite. Kasi marahil sa puntos o sa lingwahe. At alam niyang meron siyang Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, the Lord thy God. Okay? The Lord thy God liveth. I have not a cake. Yung pong cake dyan, hindi po yung matamis na ginagawa yung dessert. Yung pong cake ay maliit na tinapay ang ibig sabihin. I have not a cake, but a handful of meal in the barrel, and a little oil of a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son. Okay ha, aking ipaparaphrase. Wala na kaming makakain, wala akong tinapay. Alam mo, meron kami harina at saka konting oil. At saka kaya ako kumukuha ng sticks. Kasi gagawin ko yung apoy, at yung harina, at saka yung oil, gagawin ko tinapay. At pagkagawa ko sa akin at sa aking anak, kakainin namin at kami mamamatay na. Ano ibig sabihin nun? Last na namin itong pagkain. Sabi ng babae, hindi ko ito may bibigay at wala kaming may bibigay. Kasi ito nga aking gagawin, last na meal na namin ito ng aking anak. Mga kapatid, sa panalitang ito, ng babaeng ito, pagpapakita na siya ay isang taong nawala na ng pag-asa sa buhay. Right? Na kahit paano, magbibigay sa atin ito ng idea ng sitwasyon, ng mahirap na sitwasyon ng taong ito at ng mga panahong yon dahil nga po sa kanilang kasalanan at sinumpa sila ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nagre-reklamo tayo minsan dito sa Ho Chi Minh pagka ulan ng ulan. Pero tingnan niyo nga, nagre-reklamo kayo, hindi na ulan. Init naman. Right? Dito ilang taon po na hindi umulan, talagang grabe po ang kahirapan ng mga tao. Okay? At na-imagine ko po itong si Elijah. Grabe din ang pananampalataya nitong propeta ito. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ako yun,
mahihiya na akong humingi. Tama? Pero ano sinabi po ni Elijah, verse 30? And Elijah said to her, "Fear not, huwag kang matakot. Go and do as thou hast said." Gawin mo kung ano yung sinabi mong gagawin mo. Gumawa ka ng tinapay. But, before that, make me therefore a little cake first. O sige, hindi na isang tinapay. Hatiin mo na sa tatlo. Kung ano man yung mabubuo mong wheat, gawin mo na ng tatlo. So, liliit na yung kanyang tinapay. Kaya po little cake kanya sinabi. And bring it to me, unto me. And after make the and for thy son. Okay? Ano sabi ni Elijah? Hindi, kung baga tayo, mahahabag tayo. Ako naman, las nakain na. Sabi ni Elijah, hindi, huwag kang matakot. Gawin mo yon, pero gawan mo muna ako. Alam niyo kapatid, just like I said, she doesn't know Elijah, and she doesn't, kumbaga, serve or worship the God of Elijah. But by Elijah's words, he encouraged this woman to obey. Okay? Since siguro, ang babaeng ito, tingin naman niya, mamamatay na rin lamang naman kami, edi go, ibibigay ko na sa kanya. Okay? Wala namang mawawala kasi last na kain na namin ito. Yun ang isip ng babae. Pero para kay Elijah, alam niyang hindi yon ang huli nilang kain. Bakit? Kasi meron siyang alam na hindi alam ng babae. Alin yon? Ang pangako ng Diyos. Point number 1. In giving, faith in giving, we take risk rooted in God's omniscience. Alam niyo, sa bawat pag-aabot natin at pagbibigay, meron yung katotohanan, alam mo at kilala mo ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Na alam niya ang iyong kinabukasan at hindi ka niya pababayaan. Okay, yan po ang isang bagay na iba sa ating mga mananampalataya kasi doon lang sa mga ikangay prosperity gospel na yan na parang kung ano-ano kaya naman pinagsasabi. Mga kapatid, look at this verse 12. Ulitin ko. And she said, "As the Lord thy God liveth, okay, I have not a cake but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and rest it for me and my son that we may eat it and die." Huling kain na, ang alam ng babae ito, huling kain na nila ito. Okay? Pero, sabi ko nga, yan ang alam ng babae. Pero ang alam ni Elijah, balik tayo sa verse 9, ito ang alam ni Elijah. "I have commanded a widow woman there," saan? Sa Zarephath, "to sustain thee." Anong alam ni Elijah? Hindi pa itong huling kain. Kasi sabi ng Diyos, meron siyang gagamiting widow woman para i-sustain ako. Ibig sabihin, hindi isang sustain na kain lang, kundi sustain ng maraming para panahon o araw. Okay? Mapatid, maraming bagay po talaga na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Tama po? Sino nag-aakalang magkakaroon ng gera sa Iran? Tama? At tataas bigla ang ikaga po ay gasolina. Pabibili lang ng sasakyan, nakali, uy, ayos na, parang naka-level up na ako ng buhay. Nakabili sa sasakyan, tapos biglang nagmahal ang gasolina, tapos hindi rin nagamit. Okay, alam nyo, kahit po nung pandemic, sino makakapag-predict ng mga bagay na yan? Maraming bagay sa buhay na ito ay napaka-uncertain. We can analyze, we can anticipate, pwede tayong manood ng mga okay, anong mangyayari sa stock market, ano sabi, sino mga bansa ang dapat kung anuhan, o pwede tayong magganyan, right? But at the end of the day, Diyos lamang talaga ang nakakaalam ng lahat. Which is why in giving to the Lord, especially in hard times, we really take risk. What if kulang ka? What if magka-emergency ka? What if mga ilangan ka? Maraming what ifs ang buhay na ito. Hindi po mawawala yan. Hindi po natin inaalis yung katotohanan yan. Kaya kung meron man tayong dapat pagkatiwalaan, ay hindi po yung mga pinapanood nating mga analyst, ganyan-ganyan, hindi rin po stock market, hindi rin po mga presidenteng ito, mga politikong yan, hindi rin ang ating sariling diskarte. Ang dapat natin pagkatiwalaan higit ay ang Diyos na ating po sinasamba. Opo. Kasi mga kapatid konting review about God's omniscience. Basahin ko muna po yung ilang mga verses na nagtuturo nito. Job chapter 37 verse 16. At saka Psalms 447 verse 5.
does not know the balancing of the clouds, the wondrous works of Him, which is perfect in knowledge. Psalms 147 verse 5, great is our Lord, and of great power, His understanding is infinite. Mga kapatid, God has a perfect knowledge and an infinite understanding, infinite knowledge. Walang kulang or nakukulang sa kaalaman ng Diyos. Ang Diyos daw po ay hindi na natututo. Okay? O, basahin ko po yung isa pa. Isaiah 46 verse 9 to 10. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning. Look at that, declaring the end from the beginning, from the ancient time to the things that are not yet done, saying, my conscience has stand, and I will do all my pleasure. Mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng Diyos, I declare yung end. Yung end, dineclare ko na sa simula pa lamang. Ibig sabihin, hindi po nanghuhula ang Diyos. Hindi katulad natin. Hinuhulaan natin, in-anticipate natin na mangyayari. Okay? Pero ang Diyos, hindi po siya nanghuhula. Buo na po sa Panginoon ang lahat at alam niya mga mangyayari. Kung siya hindi pangako, panghawakan mo yun kasi mangyayari yun. Okay? God knows everything at once. Kumbaga parang sa Diyos, walang past, walang future, lahat present po sa kanyang harapan. Okay, walang sinabi, hindi ang sinabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, go to Zarephath at titingnan ko kung meron akong mahanap na tutulong sa iyo. Yung ba sabi? Hindi. Ang sabi po ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon, I have commanded someone to sustain me. Okay? Sabi mismo ng Panginoon, I have commanded a widow. Yan, inutusan. At ang nakakahamangha dito, hindi alam ng babae na siya yung inutusan ng Diyos. Right? Kasi nga nagulat din siya, wala na nga kami makakain, nahingi pa ito. Okay? Ang nakakamangha po kay Elijah, hindi siya nagduda na itong babaeng ito ang gagamitin ng Diyos. Kasi kung ako po mismo yung sinabihan ng Panginoon, papakainin kita sa gitna ng tagtuyot ng isang widow. So iisipin ko, oh widow daw, siguro biyudang mayaman yun. Okay, biyudang mayaman. Okay? At kung matagpuan ko po, yung babaeng ito nanlilimot ng patpat, ay hindi ito kasi mahirap. Wala tong pera. Hindi ako pakakainin ito. Obvious agad. Okay, siguro, hindi ako sa kanya hihingi ng tulong. Magtatanong pa ako, meron pa ba diyang biyudang mayaman? Kasi yun nasabi ng Diyos pakainin daw ako ng biyudang yon, ng widow na yon. Hindi. Kahit nanlilimot ng patpat, sabi ni Elijah, ito yung babaeng ito. Ito yung tutulong sa akin. Okay? Bakit? Hindi ang nakita ni Elijah ay yung kahirapan ng babae. Ang nakita ni Elijah ay ang kayang gawin ng Diyos sa babaeng ito. Yes! Kaya alam nyo mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayo sa tao, sa trabaho, sa businesses natin sa malalay, kundi sa Diyos lamang na may hawak ng ating hinaharap. To give you a testimony mga kapatid, there's a pastor po in Mamili, Batangas, at sa mga kwentuhan po namin, according to him, para magpapagawa po sila ng church building. At syempre po, sila po, syempre, lagi naman po ang ginagawa, baka kung meron kayong commitment, baka gusto kayong ibigay, magkaroon tayo ng special offering, okay, sa pagpapagawa ng building. Sila po, ang mga members po nila, marami po sila mga professionals, teachers, engineers, IT. Pero alam niyo po, ang isa sa ikinagulat ng pastor na ito, ang pinakamalaking nag-commit ay isang college student. Okay? At yung college student na yun, baka isipin niyo, baka anak ng, no, hindi po siya mayaman. Siya nga po ay nag-working student pa lang. At ang kanyang magulang, unbelievers pa, ibig sabihin siya ay persecuted. Sa kanyang testimony, siya yung mangha. Kung ano pa yung hindi ko inaasahan, yung pa yung nagbigay ng malaki. Parang kumbaga sa mga estudyante, hindi na siya umaasa ng kahit ano, pero nagulat siya at nagpasalamat sa Panginoon kung paanong nagawa na ang Diyos po'y kumilos sa mga puso ng mga tao, especially sa estudyanteng ito, na siya parang nagbigay. Kapatid, kaya nga po, pagdating po sa lahat ng bagay sa ating buhay, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all of thine heart and lean not with thine own understanding. Kahit gaano ka kahusay na accountant, hindi mo kaya i-budget ang 5 tinapay at 2 isda sa 5,000. Ay Diyos lamang ang makagawa ng mga bagay na yan. Ibig sabihin, huwag kang tumingin sa resources na meron ka. Magtiwala ka lang at sumunod lagi sa kalooban ng Diyos at hindi ka niya mababayaan. Because He knows your life. He knows you. And He knows your future. At mga kapatid, basahin nyo ang ending ng Revelation. Spoiler alert, tagumpay na po tayo. Wala nang victory na.
Opo. At punta tayo, susunod na puntos. Actually, dalawa lang po ito. Tingnan niyo po yung pangalawa. Kasi baka related po ito sa isa't isa. Verse 14 and 15. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord said, rain upon the earth. Verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah, and he, okay, yung babae, okay, and he and her household, yung kanyang anak, did eat. Ilang araw daw? Patay na ba sila na? Hindi. Many days. Hindi daw talaga naubos yung ingredients. Okay? Saan nakabase ang confidence po ni Elijah? Bakit niya nasabi? Mahirap ang babaeng ito, ayon sa kanyang sabi, wala na kaming ingredients, huling tinapay, huling niluto na ito ng tinapay. Pero saan nagmula ang confidence at pagtitiwala ni Elijah na talagang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at maghihimala siya sa mag-inang ito? Saan po? Sa nagawa ng Diyos sa buhay ng Elijah. Pastor, saan po natin nakuha yan? Well, meron po tayong verse na hindi po natin binasa at sinadya kung hindi, at nga po ay basahin. Basahin mo natin yung ending, ano? And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail. Okay? According to the word, look, according to the word of the Lord, which speaketh he to Elijah. So, may sinabi talaga nyo si Elijah, pinagkatiwalaan niya yun. Pero saan nagaling confidence? Sa kanya mismong experience. Ano bang na-experience ni Elijah? Mula sa Panginoon. Balik tayo sa pasimula po ng chapter 17. At basahin natin mismo yung 3 and 4 na nagbibigay ng idea sa atin. Okay. Sabi ng Panginoon, doon ka pumunta sa Cherith. Get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith. There is before Jordan. Okay? And it shall be that thou shalt drink of the brook. Okay? Sa kainom? Sa batis. E paano yung pagkain? Paano daw siya kakain? Tingnan yung sunod, naka-highlight. And I have commanded, ano ang kanyang mga kinuman? Ravens, mga, ano yan sa Tagalog? Uwak, to feed thee there. Point number 2, we anticipate reward rooted in God's faithfulness. Okay? Kaya pala nasabi ni Elijah sa babae, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi mauubos. Hindi mauubos ang iyong ingredients. Pakainin mo muna ako bago kayong dalawang mag-ina. Dahil ang Diyos ay tapat. Elijah can say that confidently kasi siya mismo napatunayan niya ang provision po ng Panginoon. Look at the comparison. Sabi sa verse 4, and it shall be that thou shalt drink on the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Ano sabi ng Panginoon kay Elijah sa verse 9, when siya pinapupunta na sa Zarephath? Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Okay? Tumigil ka din dyan. And behold, I have, ano sabi? Pareho no? Commanded a widow woman there to sustain thee. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ravens, binuhay siya ng Diyos. Nagdadala sa kanya ng tinapay araw-araw. Kaya sabi ni Elijah, kung yung mga ravens na yung kayang utusan ng Diyos, dalan ako ng tinapay para ako'y mabuhay, ang babae pa ba ang hindi niya kayang gamitin? We take risks kahit di natin alam ang mangyayari, pero we trust Him because of His faithfulness. He is called the faithful God, mga kapatid. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that loveth Him and keep His commandments to thousands of generations. Kapatid, ang word pong ika nga po dyan, come from the word auman, which means firm support, permanent assurance. Yun po yung sabing faithful. Okay? Isang bato, okay, na maaari nating masandigan. Deuteronomy chapter 32 verse 4. He is the rock. His work is perfect, for all His ways are His ways in judgment, a God of truth
and without iniquity. Just and right is He. Okay? Hindi lang siya tapat noon, kundi sa lahat ng pagkakataon. Psalms chapter 119, verse 90. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Mga all generations, naging tapat ng Panginoon. At ang sabi pa po ni Paul, kahit ikaw ay hindi tapat, kahit ikaw ay parang katulad ni Ananias at Sapphira, okay, kahit ay katulad ng mga taga-Korinto, ang sabi po ni Paul, 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we believe not, kung tayo ay hindi tapat, okay, yet He abideth faithful. Sabi sa Tagalog, kung tayo ay hindi tapat o hindi nagtatapat, siya'y nananatiling tapat. He cannot deny Himself. Alam niyo mga kapatid, what's the reason na hindi nagmamahal yung katapatan ng Diyos? Kaya po nakalagay dyan, He cannot deny Himself. Yun po yung sagot eh. It simply means, parte ng nature ng Diyos, ito pa rin ang kanyang pangako. Hindi maaaring hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil nga po, siya po, bahagi ng kanyang nature ang maging faithful. Wala siyang sasabihin na hindi niya gagawin. Dahil ito po ang Diyos natin. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above and coming down from the Father of lights, with whom is no variableness. Wala daw pong pagbabago ni anino ng pagtalikod. Grabe po ano? Walang anino ng pagtalikod. Balik tayo po kay Elijah. Tuloy natin yung pagbabasa kanina with regards doon sa pagpapakain sa kanya sa brook Cherith. Verse 5 and 6. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 6. Ano sabi dyan? And the ravens brought him bread and flesh. Ibig sabihin, hindi tinapay. May karni din. In the morning. And bread and flesh in the evening. Mga kapatid, this is the first record ng Grab delivery. Oo. Di ka? Grabe ano? Dadala ng banmi. Tama? Isipin niyo yun? Grabe po mga kapatid. Talagang, isipin niyo ha? Tingin po ha? Kung ako nga naman, kung babasahin niyo lamang po yung record na siya yung humingi ng tinapay, sasabihin niyo kay Elijah, walang puso sa Elijah, hindi na naawa sa babae. Pero pagka nakita mo, kung anong napatunayan ni Elijah sa Diyos, hindi na kayo magtataka kung bakit gano'n na lamang ang confidence niya. Nakita ko, may hibong nagdadala sa akin ng tinapay araw-araw. Ang Diyos pa ba ang hindi kayang magpakain sa inyo? Dahil pangako niya sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya pangako niya din sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Oh mga kapatid ko, halos lahat na ng mensahe ko, lagi ko itong tanong, wala pa ba ang napapatunayan ng Diyos sa bawat isa sa inyo? Para siya'y pagkatiwalaan nyo ng inyong lahat-lahat nang wala man lamang hesitation at punong-puno pa rin ang pagsambat, pasasalamat, despite kung ano naman ang sitwasyon, ano nangyayari sa ating buhay. May mga pag-iyak pa tayo sa pagpapasalamat kung paano siya'y nagtapat at naghimala sa ating buhay. Pero pag dumating na naman ang problema o pangangailangan o commitment, hindi naman tayo nagtatapat, parang walang nangyari sa ating nakaraan. Pero si Elijah, isipin niyo yun, ano? Gagamit na lamang ang Diyos ng tutulong sa kanyang babae. Obvious pa na mahirap at nakakahabag pa ng damdamin ng sitwasyon. Nasabi ko nga sa inyo, kung ako yun, ako'y mahihiya ng humingi. Pero because of Elijah's confidence, because of Elijah's experience with God, no, I know, ang Diyos ang maghihimala sa ating dalawa. Sa ating tatlo, kasama ng iyong anak. Okay? Church, ang kamangha-mangha pa nito, di ba, may ano, hindi na ulan. Yung kanyang batis, natuyo din. Tama? Pansinin nyo, may tinapay, may karne, dala ng ibon, at pinadala ko doon. Pero dumating ang pagkakataon, natuyo na yung batis. Nagreklamo ba siya?
Bakit naman pati ako, pati bodies ko yung natuyo, hindi naman ako kasala sa hindi naman ako kasali sa kasalanan. Tingnan po yun. Alam niyo kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon talaga, okay ang lahat. Dahil hindi dapat tayo nagrereklamo sa Panginoon. Dahil ang biyaya ng Diyos ay kasama pa rin natin. Hindi yan, dahil laging may sagot ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Okay? The problem with many Christians, madalas saka lang natin nakikitang mabuti ang Diyos pagka may dumating, pagka may nadagdag, pagka walang problema. No. I remember, kapatid, yung kwento, rin nabanggit ko na, siguro twice ko na nabanggit dito, pero napakaganda kasing parte dito ng kwento. Sabi po, meron pong isang kwento ako nabasa sa book, na binabasa ko po, ang pamagat po yan, The Gospel for the Hurting. Good book po, maganda. Basahin niyo. May kwento po ng testimony. Ari po parang na-recall ko lang kasi ngayon ko lang bila naalala. Yung isang bata po ay may sakit na malala. Okay? And then, siya po ay laging na hospital, na-operahan. Yung vitals po niya ay talagang lumalala. And then one time, dumating po yung doktor at sabi, maganda ang vitals ng inyong anak ngayon. Nag-i-improve. So sumagot po yung isang kamag-anak ng bata. Sabi nung kamag-anak, praise God! God is good today dahil ayos ang vitals ng bata, ng ating minamahal. Alam niyo po, sumagot po yung bata. Sumagot po yung bata. At ang sagot ng bata, no! God is also good yesterday. Hindi lamang today. He is also good the other day. Hindi nakabase sa vitals ko kung kailan mabuti ang Diyos. Ano kapatid? Look at that. Ano ba? Minsan mga bata pa minsan na nagbibigay sa atin, papaalala sa atin kung anong tarang dapat nating makakita bilang mga sabi ng Panginoon, sa kanila ang kaharian ng langit. Napaka-inosente at punong-puno lagi ng trust. Right? God is good all the time. Our God is faithful. Elijah just obeyed God na pumunta sa isang dayuhang lugar. Okay? In the heart of the territory of the enemy. Nagawa niya yun, mga kapatid, because Paul said, just like Apostle Paul said, tingnan po ha, 2 Timothy chapter 1 verse 12, for that which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed. Inaawit natin yan. And am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Isang relate po ba yun, mga kapatid, sa inyong buhay? Kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala niyo po ba sinasampalatayanan ninyo? Mga kapatid ko, grabe po yan, and I will not be ashamed. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi daw po mapapahiya. Kaya nga po, sabi din po ni Church Spurgeon, the glory of God's faithfulness is that no sin of ours shall ever made Him unfaithful. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, talagang tapat siya sa iyo. Magkulang ka man, magkamali ka man, bumagsak ka man, magpapalibalantong ka man sa pananampalataya, hindi mawawala ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. And to end this, let me tell you what our Lord Jesus Christ said Himself. Dito na po tayo magtatapos regarding this topic. Mark chapter 9 verse 41. Related po kay Elijah bilang isang propeta ng Diyos. Ito po sinasabi niya ay para sa mga alagad, sa mga manggagawa ng Panginoon. For whosoever shall give you a cup of water to drink. Di ba para katulad ng Elijah? In my name. Because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
Sabi ko kanina, the woman had no idea kung sino si Elijah o kung sino ang Diyos niya. Pero as we can see in the story, pinagpala pa rin ng Panginoon ang babaeng ito. Ngayon, may sinasabi ang Panginoon dito. Yun pa bang mga mananampalataya na tumulong sa mga lingkod ng Diyos sa pangalan niya at sa kaluwalhatian niya ang hindi niya pagpapalain? Right? Mga kapatid, ang gawain ng pagkakaloob sa misyon ay hindi dapat motivated ng awa. Magbibigay ako kasi nakakaawa sila. Hindi ko sinasabing mali ang mercy, kasi pinag-aralan din natin yan. Pero sana, ito'y higit motivated ng Panginoon, ng pagmamahal mo sa Diyos. Yan o. Bakit nagbigay ng drink? Dahil sa pangalan ng Diyos. Yun daw nagbigay ng inumin sa kanyang mga lingkod dahil sa pangalan ng Diyos. At dahil sila they belong to Christ, yun ang hindi mawawalan ng reward. Church, remember, all your commitments of missions, huwag nyo lamang ibigay para sa mga local pastors, kundi ibigay ninyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa Diyos nyo talaga ito, ikinamit. Don't misunderstand. Huwag na ho ako yung pong mga misyon natin. Yung pong mga misyon natin, tayo po'y nasa bansang ito at ang pagbabalik at ang bansang ito ang nagpapala sa atin. Ano, paano natin may babalik ang pasasalamat sa Diyos para sa bansang ito na nagpapala sa atin? Kumalat nawa ang pagliligtas ng Diyos sa bansang ito. Kaya huwag niyong pababayaan ang mga local pastors. Kasi sila ay gamitin ng Diyos mightily upang maraming tao pa makakilala. Look at the verse. The question is, may nai-commit na po ba tayo? O tinutupad niyo po ba ang na-commit niyo na?